And let's prepare ourselves for the words of God today. Glory to the living God. If you have your Bible, please open with me again in the book of 2 Corinthians 9:6-8. Parang bago yung pastor, ha? Glory to the living God. Hindi po bago ito dahil lagi po natin binabasa po yan. Pero gusto ko pong sa muli bigyan ng diin ang mga salitang ito sa sulat ni Apostol Pablo sapagkat ito po ang susi ng pagpapala sa iglesia ng ating mahal na Panginoong Jesucristo and even sa ating pong mga buhay. 2 Corinthians 9:6-8, sabi po ng Bible, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give. Each of you should give. Sabi ng Bible, hindi po ako, no? Have decided, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Hallelujah! And God, yung 8 kasi hindi kasama. Pero ito yung pangako ng Panginoon kasi. Parang I'm planning na maisama sa ito. Kasi ito yung maganda dito parte din eh. Yung kasing sinabing magbigay ka. Minsan sa mga taong hindi mapagbigay, mabigat na. Yung uutusan ka na magbigay. Di po ba? At sasabihin pa ng Bible, according to Paul, at yung nagbibigay ng kakaunti, aanin ng kakaunti. At ang nagbibigay ng malaki, aanin ng malaki. Pero halos yan po ay tinimpla ni Apostol Pablo sa kanyang mga salita. At sabi niya naman, each of you should give what you have decided in your purihin ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, and God is able to bless you. Glory to the living God. Abundantly. Yung word na abundantly po dyan talagang gusto ko pong bigyan ito ng emphasis sa ating mga mananampalataya. And take note that this is written by Paul to the believers of Corinth. Having all that you need, you will abound in every good work. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, maraming mga taong nagbibigay dahil meron. Ang iba naman, hindi na nagbibigay dahil ang kaisipan nila, konti lang naman. Hindi yun po ang pinag-uusapan ko dito. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, malaki man o kakaunti. Bagaling talaga yan sa iyong puso. Sapagkat hindi lahat meron. Hindi lahat mayaman. Meron po talagang medyo salat sa buhay. Meron po talagang hindi gaano. Kumbaga well-to-do in life. Pero ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, pag galing sa puso, merong pagpapala ang pangako ang Diyos na ibibigay po sa bawat isa po sa atin. Gusto ko po, mga kapatid, na dalhin sa inyo ang message about give generously and cheerfully. You know, when Paul wrote this letter to the Corinthians, he wanted them to complete the financial collection for the Judean church. Sa konteksto po ng sulat na ito ng Apostol Pablo, pera talagang pinag-usapan dito. Financial po talaga. At bahagi talaga yan ng church. Pangit lamang po dahil minsan natatag ang church na nagpapayaman lang ang mga manggagawa dahil nga sa mga issues. Dahil nga sa mga personal interest ng maraming mga church leaders. Kaya mga kapatid, hindi po ang CCFM. At nawa kung kami mga leaders, hallelujah, ay mawala na dahil tumanda na at hindi pa bumalik ang ating Panginoon. Naway lagi po natin ilalagay sa ating mga puso, especially sa mga leaders na gagamitin ng Panginoon sa CCFM, na hindi ito, mga kapatid, dahil sa pagpapayaman na personal ng isang tao, kundi pagpapalawak ng iglesia ng ating mahal na Panginoon sa Kristo na ibinigay po dito sa lupa. Amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Mayroon po kasi talagang nakakahadlang sa ating mga puso upang hindi tayo makapagbigay sa ating Panginoon generously.
Talagang ang concern ni Paul dito, hindi lang yung amount ng money. Hindi po yun eh. The way I look at the verses, mga kapatid, Paul wanted to see the hearts of the Corinthians to change. Sapagkat ang daming issue ni Paul dito, actually, bago po yan, parang dinidiscredit ng mga taga-Corinto ang pagiging apostol ni Pablo. Kaya po may talagang gusto si Paul na baguhin sa puso ng mananampalataya. Lahat po tayo, mga kapatid, sa oras po na ito ay dapat po makita ang gusto ng Lord sa atin pagdating po sa pagbibigay. Well, basically, ang pagbibigay hindi lamang po sa pera. You can give your time generously sa Panginoon, your talent generously sa ating Panginoon, musicians, song leader. You can give your talents to God. And you can give, hallelujah, even your treasure, your possession sa Panginoon. Kung kinakailangan, sapagkat yan po talaga ang sinasabi ng Bible. Ano ang nagiging hadlang? Mayroon po tayong tinatawag na service idols, mga kapatid. Yan po, mga minamahal, ay mga bagay na minsan nakakahadlang po sa atin. Yung pera, yung ating asawa, yung ating mga anak. Kasi mga kapatid, nakikita ko na yan ang mga dinadahilan para mga kapatid na ibigay natin ang para sa Panginoon. Yes, pero kung tutusin, wala po akong kumbaga karapatan na sabihin sa inyo bakit may bago kang cellphone. Sa inyo yan eh. Si Pastor Romel ay nagsasabi ngayon hindi doon sa material bagay na nasa iyo, kundi sinasabi ng ating manggagawa sa oras po na ito na ang puso natin ay huwag po natin kalilimutan na maging mapagbigay pagdating sa gawain ng ating Panginoon, sapagkat hindi si Pastor ang magpapala sa atin, hindi si Brother ang magpapala sa atin, kundi ang Diyos na nagbibigay ng mga material at lahat ng bagay sa ating buhay and even our life. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Ito kasi yung nakikita natin eh. Pag sobrang mahal natin ng spouse, ang totoo po yan. Sa malalim na kahulugan ng idolatry, pumapasok po yan. Sapagkat anything na nakakapagbigay ng hadlang upang itaas natin ang buo ang ating Panginoon, pumapasok po yan sa idolatry. Hallelujah! Sapagkat ang Bible nagsasabi, love God above all. Yes! This is true. Purihin ng Diyos. Kasi kahit gaano mo po kamahal ang iyong asawa, ang iyong mga anak, sa isang pagkakataon, sa anumang kainan, ay pwede pa rin mawala po sa atin. Lahat ng bagay po ay pinagkatiwala sa ating mga buhay. Wala talaga tayong pag-aari kung tutusin. Even myself ay galing pala sa Panginoon. Even your own self, galing sa ating Panginoon. Now, gusto ko lang mga kapatid, ibigay minsan ang mga dahilan kung bakit gusto ng tao ng pera. Okay, some people want lots of money as a way to control their world and life. Hindi po ba? Masarap nga naman talaga maraming pera mga kapatid. Kaya mga taong usually don't spend much money. Hallelujah. Dahil may mga pinag-iipunan, wala pong masama po doon. Kahit nga mga langgam, sabi ni King Solomon, bago dumating ang tag-ulan ay dapat sila po ay may naiipunan sapagkat pag tag-ulan na hindi na pwede silang makalabas. And that is mga kapatid po may investment also. Ano? Paghahanda. Others want money for access to social circles and to make themselves beautiful and attractive. May mga tao masyado na mapagbigay para maging bida. Yan, totoo naman yan. Hindi natin masisisi ang mga tao talaga na talagang pag nagbibigay, eh talagang minamahal. Pero pag wala ka na, yan naman po mga kapatid ng problema. Makakalimutan ka lang ang pinunti. Some people want lots of money because they want, because it gives them so much power over others. Totoo po ito, pag meron ka, mayroon pong tendency talaga na parang mas powerful ka pagdating po talaga sa pagkakanan, sa decision making. This is true. Hindi naman mga kapatid pwede natin sabihin, hindi totoo yan, Pastor, totoo po talaga yan. Kaya nga pinapag-ingat ng Panginoon po ang ating mga puso. That if money is not managed wisely,
it will function as an idol. At ang naaapektuhan po niyan ay ang ating behavior. Ang ating mga pag-uugali. Si Paul sa nakikita ko, gusto niya mga kapatid na sa pagbibigay, hindi lang yung pag-uugali ang mabago, kundi basically yung puso ng mga taga-Korinto. Kasi pag ang tao nagsisimula ng magbigay generously, may pagpapagong nangyayari sa kanya. Totoo po yan. Nababago ang perspective niya kung ano ang meron siya sa buwan. I want to give you two guidelines and two benefits of giving. Hallelujah. Hindi na po tayo lalayo mga kapatid. Paul said, give generously. Sapagkat sinabi ng Bible, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Kapag nagbibigay po tayo mga kapatid ng buong puso, hallelujah, kapag tayo nagbibigay talaga freely sa ating mahal na Panginoon, aba, malawak din po ang daan sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng hadlangan po yan mga kapatid ng kahit sinong tao. Pag yan nakita na mga kapatid ng Panginoon na ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala, walang sino mang pwedeng makahadlang sa biyaya ng Panginoon na para sa iyo, ang Diyos ang magbibigay. Hallelujah, sapagkat sa Kanya nang gagaling ang lahat. Hallelujah! Pastor, what is generosity? Generosity is willingness to give freely, share with others, and care for those in need. Hallelujah. Very clear po si Paul sa kanyang message mga kapatid. Para sa kanya, yung generous ka sa pagbibigay, magbubunga yan ng pasagana, pagpapala. Bunga po mga kapatid. And he uses a farming metaphor. Hallelujah. Pag nagtanim ka, yung original dyan, tanim eh. Anong itinatanim ng tao? Seed. And yes, it's true that just one seed can produce 30 to 100 times the amount of seed that you sow. Ganun po katindi ang isang putil. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na simulan mo lang kahit sa kakaunting bagay. Basta totoo sa iyong puso. Huwag naman po natin nahadlangan ang espiritu ng pagbibigay. Pagkat pag ibinigay mo ang nararawat para sa Panginoon, ang pananampalataya mo ay umaangat dahil alam mo, ang Diyos ang magbabalik sa iyo. So mga kapatid, Paul wants the believers of Christ to give in a generous, open-handed way that will lead to a bountiful harvest. Nabanggit ni Brother Dennis yung mga journeys ni Paul. At isa sa hinangaan ko mga kapatid, ang Macedonian churches. Iba po ang nakita ni Pablo sa puso ng mga taga-Macedonia. Hallelujah! Actually, they were commended by Paul by their extraordinary generosity sa kabila ng kanilang mga pagsubok na naranasan sa buhay. At basahin po natin ito. 2 Corinthians 8:4. For I can testify. Si Paul mismo nagsasabi, nagpapatotoo ako, that they gave not only what they could afford, but far more. Higit pa. Kaya nga, nakakalungkot, minsan pagdating sa gawain, hindi po tayo sa ako ang leader. Hindi dahil si Father Noel ang leader sa Laguna, mga kapatid. Kundi talaga mas gusto po namin ang buong church pagdating sa gawain. Nakikita po na talagang ang Diyos ay mayaman. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala. And if we're going to look at ourselves, mga kapatid, nakita ko kung bakit ang Panginoon medyo nagalit din talaga sa mga Israelites noon. Dahil dumating sa punto, mga kapatid, especially in the book of Haggai, na mas lalo silang busy doon sa mga material na bagay kaysa sa spiritual na bagay. Mga kapatid, maganda ang ikaw ay masipag sa trabaho. Sino pang pastor ang ayaw na ma-promote ka bilang isang presidente ng isang company?
ang negosyo mo ay lumago at yumaman. Sinong ayaw niya ng church? Ang problema lang, kung malilimutan natin ang para sa gawain ng ating Panginoon, dahil yan ang dahilan po talaga kung bakit tayo pinagpapanga ng ating Panginoon. To give. That is why giving, hallelujah, is actually connected to our hands. Diba? Pag giving, kamay talaga ang ibig sabihin. Symbolical eh. Hallelujah! Ang sabi ng Bible, mga minamahal, and they did it of their own free will. This is generosity. Free will. They begged. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Isipin, ito yung nakikiusap, hindi sa humihingi. Nakikiusap siya upang pagbigyan sila na makatulong sa Jerusalem. Look at this kind of spirit, mga kapatid. Nakikiusap, Paul, Pablo, tanggapin nyo naman ang aming tulong. You see, this is generosity, mga kapatid. They voluntarily gave as much as they could, sabi ng Bible, even beyond their means. Ito po ang generosity ng Macedonian Church. Talaga nagsisimula po talaga sa maliit na bagay. Ito, naalala niyo po mga kapatid, the generosity of the boy. Sino ang boy na ito? Base sa mga pag-aaral. Pinagpalan ng Lord yung mga tao doon, mga kapatid na nakikinig ng salita ng Diyos dahil sa generosity ng isang batang ito na may daladalang 2 isda at 5 tinapay. Ang totoo po yan, mga kapatid, siguro, yung bata pong ito, piniprepare na lang yung 5 tinapay at 2 isda para iuwi sa kanilang bahay. Pero, nakita ng Panginoon na magagabi na at maraming mga tao, wala silang makitang paraan upang mapakain ang maraming tao. 5,000 mga lalaki lamang. Praise be unto the Lord, and God said, Jesus Christ, ano ang nasa atin? Ano mayroon dyan? Sabi ng isang disipulo, mayroon isang bata, ang dala-dala nila, 5 tinapay at 2 isda. Amen. Look at that. Pero yung bata siguro, pwedeng tumakbo na ito. Ako, baka kunin ito. Pero, ipinisend ng bata yun, mga kapatid, sa Panginoong Kristo. Kaya naman, mga minamahal, naging siyang daluyan ng pagpapala. Palapakan natin ang Lord. Nakita ko, mga kapatid, na ang Diyos talaga, pag hinawakan ng isang bagay na pinagkatiwala mo sa Kanya, maliit man yan ay pagpapalain ng ating Panginoon. Basta ibigay mo lang ng buong puso. Sabi ng mga Bible scholars, malamang si Timoteo daw ito. Sabi nila. Hindi ko nga, kung si Timoteo ito yung kasama ni Pablo sa Pilipos. Batang-bata pa, pero hallelujah! Naging ang manggagawa. Woo! Jesus. Hallelujah. Ilan po sa atin dito ang nakita ang pagpapala ng Diyos, hindi lang sa kanyang sarili, kundi maging sa iba na magsimula kang tumulong sa kanila. Alam niyo na yan po, mga kapatid. Yung pong dahil sa inyong tulong, dahil nakapagbigay kayo, tumutulong kayo sa pag-aaral ng inyong pinsan, kapatid, nakaawit sila sa hirap. That is actually the blessing of giving. Yes. Kaya sa lahat pong tumutulong, ito naman ang paalala ni Pastor. Huwag na huwag kayong maghanap. At kung hindi ibalik sa inyo ang nararapat dahil nakatulong ka, hindi ang tao ang magbabalik na, kundi ang Diyos sa siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah!
Kaya hindi dapat natin kakalimutan din ang mga taong ginagamit ng Diyos para sa atin. Para tayo pagpalain spiritually, materially. Huwag niyo pong kalilimutan po sila. Sa mga estudyante, sa mga nag-aaral, young people, may mga ginagamit ng Diyos para sa inyong magulang man, aunties, uncles. Sila po ay ginagamit ng Diyos para magbigay. At iyan po mga kapatid, kung pasasalamatan niyo ang Diyos at ang tao, leading towards abundant blessing po yan. If you study well, hallelujah, dahil sa blessing po na yan, you will see na papaikutin niya ng Panginoon hanggang sa ikaw na ang makapagbigay. Palapakan natin ang Panginoon. Everybody say amen? Amen. Kagabi nga, nung kumain po kami sa aming dinner, isa po sa anak ni Brother Cunio, nalilibag ang biting ko pa. Si RJ, sabi niya, pwede pang, tama, RJ, pwede ako na lamang ba ang magbayad ng pagkain ng aking mga pizza? Puri ng Panginoon. And Brother, Sister RJ told Brother Cunio and Ate Joy that he will pay the food for his cousins. Yun po pagbibigay po. Ang totoo po niyan mga kapatid, kukunti po ang mayroong ganong klaseng kaisipan dahil basically ang tao ayaw na nawawalan. That is why giving is connected to faith. Amen. Palagpakan natin ang Lord. Ito rin mo. Abraham. Abraham was called father of faith. Why? Isa po yan sa napakagandang picture ng pagbibigay kahit mahal na mahal niya ang kanyang anak. Pero, ipagkaloob niya pala sa Panginoon. Mga kapatid, in the book of Psalm 112, 5-6, good will come to those who are generous. Everybody say amen. Amen. They will be remembered forever. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. In the book of Hebrews 13:16, the Bible said, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Alam niyo na ang susunod, pag ang Diyos ay ating pong napapasaya. Pag ang Diyos ating pong naitataas, pag ang Diyos ating pong napapaglingkuran, alam niyo na ang kasunod po niya. Hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kapag nalugo ng Diyos sa atin, dahil sa ating pong pagiging isang generous sa pagbibigay, binubuksan ng Diyos ang pintuan ng biyaya upang makatanggap tayo ng pagpapala, mga kapatid. Look at this verse. In the book of Psalm 37:25-26, David said, I was young and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. They are always generous. Their children will be a blessing. Amen. Hallelujah. Kaya kung gusto natin mga tatay na pagpalaan ng ating mga anak, be generous in giving. Give generously. Ito po ang advice ni Paul. Ayaw ninyong makita ang inyong anak na naghihirap. Give to God generously. Hindi ako ang may sabi. The Bible. This is true. Parents of the church. Ito ang sinasabi ng Bible. Pag nakikita ng ating mga anak na tayo at mga magulang ay nagbibigay, nag-iimbok tayo sa kanila na ang Diyos ang magbibigay para pakalalo sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah! Huliin po ang ating Panginoon. Kaya gusto ng Lord na kapatid na tayo po ay magbigay ng pusa, buong puso, hindi napipilitan lang. Everybody say amen.
Amen. And now here's the second guideline, mga kapatid. Give cheerfully. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. Kitaan nyo nga ang iyong katabi kahit umiit kayo. Pasensya na po mga kapatid na ano lang po ako kasi parang this revelation mga kapatid ay nagbibigay po sa akin ng parang peace of mind. Confidence mga kapatid na sabi ko, Lord, hindi lang pala yung pag-iipon kami ng kayamanan talaga sa lupa ang mahalaga. Mahalaga din po yun. Saludo ako sa mga magulang na nag-iisip ng mabuting bagay sa kanilang mga anak. Pero sabi ng Bible, mas papala daw ang mga magulang na Diyos ang sinusundan sapagkat hindi papabayaan ng Diyos ang kanilang mga anak. Amen. Hallelujah. The Bible said, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Naranasan ko na po ang sasabihin, ikaw, 5,000 sa iyo. 2,000 sa iyo, ha? Total, mayroon ka naman pera. Total, ikaw naman ay malaki naman ang negosyo mo, 10,000. Ikaw dahil sa medyo, 1,000. Okay, sir? Parang hindi maganda dito. If we're going to look at this verse, hindi po tama yun. Pag binangga po natin po dyan. Because, nakakaramdam tayo ng hindi maganda pag pinipilit ang ating pagbibigay. Giving generously must be accompanied by a cheerful giving. Kasi nakita ko mga kapatid, siguro si Paul, gusto niya talaga ng mga kapatiran. Kasi ang Corinthians, napapag-aralan din natin, di po ba? Siya ay actually sentro ng kalakalan. Ang Corinthians, east and west, sila po, dinadaungan po. Mayaman ang Corinth. Pero grabe po yung exhortation ni Paul sa giving. So this is not about kung mayaman ka. Hindi talaga eh. Hindi puso po talaga. Praise God. Hindi talaga sa... Kaya sabihin pa natin, yes, maganda ang maraming mayayaman sa church. Kasi talagang madali ang pera. Pero kung mararamdaman ng pastor na ang pagbibigay ay hindi masaya, parang sasabihin ng pastor, sana huwag ka na lang magbigay. Kasi ito ang isa sa mga guidelines na sinasabi ni Paul. Give cheerfully. It must not be a public decision, nor should it be displayed lagi. Hindi ito ganoon mga kapatid, yung galing talaga sa sarili mo. Kasi may pangako ang Diyos. Kung galing sa sarili mo yan, may pangako ang Diyos. Hindi si pastor ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. There are two things that should not be true about your motives, our motives in giving. Number one, it shouldn't be done by sad feelings. Hindi talaga dapat malungkot. Dapat talaga sa pagbibigay, sa puso mo masaya ka. Hindi ka reluctant. Hindi distressed giving. Dapat happy ka. Kasi doon po nagsisimula ang pagbunga ng pagbibigay. Ang pagtubo ng seed. Sa masayang pagbibigay. Dapat hindi negative. Kaya alam po ninyo, ang church, nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumusuporta. Actually, sasabihin ko na rin po, brother po niyo is one of our supporters in the church. Palakpakan natin ang pastor. Salamat po talaga. Wala po tayong mga kapatid na sumusuport na ipaklasa. Alam. Amen. Galing po talaga sa church. At lahat ang narito, if you're going to give generously and cheerfully to God, surely God will bless this church. Palakpakan natin. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaninang umaga mga kapatid, habang inaano ko po ito. Nakita ko po talaga yung
may sisikat talagang araw. Ibig sabihin, mayroon talaga. Hindi madali. Kasi napansin ko may mga tao, nasaan? Wala naman nangyari. Hindi ganun po ang pagtatanim. Kasi nakita ko po yung mga nanalo. Si Yulo. Nakita mo, kunin niyo mula bata pa. Yung mga videos na pinapakita, yung hirap. Actually, pumunta pala yan ng Japan para mag-training at iba ang training sa Japan. Halos gusto na lumiba. Di ba minsan ganun din po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos? Di ba minsan maging sa pagbibigay, sometimes you want to stop din naman because may mga bagay, mga kapatid, minsan dumarating sa punto natin na mismo tayo kapos, nagkakasakit mga kapatid, minsan nagkakaproblema sa trabaho, sa mga anak. Di po ba mga kapatid? Pero ang motivation po dito that we should not stop. We should not stop. Kasi nakita ko po talaga, hallelujah, yung mga nakita kong tagumpay, analogy lang, dito po sa Olympics, kita ko bata pa sila. Nag-training na talaga sila. Si Duplantis, gusto ni Sean sa pole vault. Yung sobra, wala atang katapat yun eh. Hindi kayang talunin na EJ. Si EJ, EJ5? Hindi sino. Abiel? Hindi kaya. Dalawang bagay lang ang hangalan niya para manalo siya. Sa kanin. Una, sana gumaling at gumaling siya. Pangalawa, mawala si Duplantis. Yun eh. Pero kakaiba talaga. Why? Sinunod niya. Mula pagkabata. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, don't give up. Tuloy ka at makikita mo ang katotohanan ng salita. Ang sinasabi ng Bible, it should not be done by side things. Number 2, it shouldn't be motivated by external pressure. Hindi mo pwedeng lagi kang tinutulak sa pagbibigay. Hindi mo pwede. May mga pagkakataon, mga kapatid, na talagang tipong kahit nga pang-issue mo na, talagang nakita mas kailangan ng ibang tao, kaya mo talagang patayin ang sarili mo para lamang sabihin na mas kailangan yan. Minsan doon walang kasiyahan. Pero alam po ninyo, dumarating ang kasiyahan doon pag nakita yung epekto ng pagtulong. In Deuteronomy 15:10, sabi ng Bible, you shall give to him freely, and your heart shall not be grudging when you give to him. Because for this, the Lord your God will bless you in all your work and in all that you undertake. Palagpakan natin ang Panginoon. Meaning, mga kapatid, God wants us to give at the intersection of generosity and joy. Sister Joy? Napakagandang pangalan. Dapat daw nagsasalubong ang dalawang ito. According to Paul. Everybody say amen! Generosity and joy. Dapat nandiyan daw po pala yan. Why, Pastor? You know, cheerful givers love God above all. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pag nakukuha mo na laging nagbibigay sa ating Panginoon, minamahal mo na ang Diyos na higit sa lahat. Amen. Na kahit mga kapatid, mayroong mga bagay na kailangan ka, pero yung para sa Panginoon, yun po talagang isinasantabi. Katulad po na sinasabi ni Pablo na paghandaan nyo na ang inyong tulong. Amen. Doon sa Judea, hallelujah, sa ating mga kapatiran. Hallelujah. Pero mayroon siyang follow-up. Dapat magbigay kayo ng buong puso. Hindi napipilitan lamang. Dapat nagbibigay kayo ng mayroong kasiyahan. Amen. Palagpakan natin ang Lord. Hallelujah! Kung makikita natin, talaga ang pagbibigay should, sabi nga, giving at the intersection of generosity and cheerfulness, hallelujah, is one of the greatest privileges of life. And it comes with some amazing benefits. Speaking of benefits, there are two main benefits in giving that Paul mentions. Ano po yun? Hallelujah.
Una, according to Paul, God will give you what you need. Everybody say amen. Amen. Hindi niya sinabing what you want. What you need to continue to be generous. May purpose ang Lord kung bakit ka binibless. Amen. Upang ikaw rin ay maging blessing. Sapagkat nakita ko yan sa buhay ni Abraham, pagpapalain kita upang ikaw rin ay maging mapapala sa iba. Amen. Hallelujah. Napakaganda, sabi ng Bible, mga kapatid, sa 9:8, and God will generously provide all you need if you give generously and cheerfully. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Praise God. Kaya ng Diyos pala na pasaganayin tayo sa lahat ng bagay at higit pa sa ating pangangailangan upang kung sumagana na tayo, ay tayo naman ay maging papapala para sa iba. Amen. Glory to the living God. Everybody say amen. Amen. Praise God. Give more and you will get more so that you can keep giving more and experience even more joy. Amen. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Purihin ng Diyos. Number 2, God will use your gifts to bless others. Napakaganda, mga kapatid nito. When you give, others benefit. Amen. Tama yung sabi ni Brother Dennis kanina eh. Pag pinagpapalan natin ang ibang church, hallelujah, nagbibigay tayo, may benepisyo eh. Amen? Nakikita po natin na napapa-renovate ang church. Ang Goa po mga kapatid, pinakita ni Brother Ruel ang perspective ng Goa Church. Maganda po ang building na itatayo natin sa Villa Peña Subdivision. That is because of giving. That is because of giving. Pasensya na kayo mga kapatid. And Paul mentions 3 specific ways that others will benefit. Number 1, mga kapatid, sinabi po dyan, thanks be to God for His inexpressible gift. Talaga mga kapatid, ang Diyos kasi ang nagbibigay talaga ng biyaya sa tao ng regalo. Ginagamit lamang po talaga tayo mga kapatid. At dahil po dyan mga minamahal, tayo rin naman mga kapatid ay nakakaranas ng pag-supply ng Diyos sa lahat po nating pangangailangan. Everybody say amen. Sa verse 12, sabi po dyan, it will supply the needs of the saints. Hallelujah. Sabi po dyan mga kapatid, glory to the living God. It will supply the needs of the saints. Verse number 12. And Paul said, yung mga mahirap ay magkakaroon ng biyaya. Magkakaroon ng karagdagang iglesia. Churches will be planted. Missionaries will be supported. And the gospel will be advanced. Palagpakan natin ang Panginoon. You see, yung po ito. Praise God. Everybody say amen. Yeah. Yung mga sa church na medyo mahirap pa sa buhay, aangat din po yan. Hallelujah. Pangalawa, mayroon tayong mga plano na madagdagan ang church. Dapat masuportahan din sila. Yung mga manggagawa na handang magpagamit sa Panginoon, katulad nila Pablo, mga kapatid. Si Pablo nga, para lamang talaga makapagpatuloy, nagtrabaho siya sa tent maker. Grabe mga kapatid, pagbibigay din po yun ng kanyang sarili sa gawain ng Panginoon. Sabi ni Pablo, kung tutusin ay karapatan ako bilang nag-aasik ng salita ng Diyos na humingi ng karapat-dapat para sa akin. Pero ginagawa ko ito upang makita ninyo ang aking pagmamahal sa gawain ng Diyos. Grabe mga kapatid, ano? Kaya dahil po niya, mayroon po mga kapatid na dadagdag na mga manggagawa,
at ang gospel ng Panginoon, mas lalong malayo ang nararating. Hindi lamang po yan, mga kapatid, it will cause others to thank God and give glory to God. Pag ikaw po pala ang nakakapagbigay, ang expression ng tao basically, ay salamat sa Diyos. You see? Naranasan nyo na yan? Na magbigay kayo, tapos biglang sasabihin ng tao, praise the Lord. Bigay ka. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. When you give, you will be an answer to someone else's prayer. Amen. Praise God. Sige mga kapatid, ikaw yung may nangangailangan, ikaw yung tinouch ng Panginoon para magbigay. At alam po ninyo, ang Diyos ang bahala sa iyo doon para din ang Panginoon. Hallelujah! Ating Panginoon. Another thing, giving will bring you closer to others. Pag ikaw ay nagbibigay sa iyong kapwa, nandyan po ang good relationship. Ano ang basyan na hindi na maganda ang relationship? Pag hindi mo na siya naakamal. Minsan, mga kapatid, ay sasabasyan dyan, yung tinatamad ka na kahit sa ikaw ay meron, ayaw mo na rin magbigay. Why? Because broken in relationship. So, we must always practice giving because giving will bring you closer to other people, especially to your brothers and sisters. Kung meron ka, bakit mo haadlangan ang pagtulong kung may kakayanan ka naman? Dahil ang Diyos ang bibigay sa iyo nagkantipan sa iyong ginagawa. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang ating pagbibigay. You will surely be remembered, sabi ni King David. Kaya nga, kumbaga sa mga kapatid, very interesting. Hallelujah. Itong sinabi na ito ni Paul sa kanyang conclusion, mga kapatid, sa book of 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for His inexpressible gift. Sa kanya pala galing ang bigay. Purihin ang ating Panginoon. Huwag lamang po talaga tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Because the Bible said, in due season, you will reap if you will not give up. Hallelujah. Kaya patuloy lamang po tayo, mga kapatid, yung pagtipong naranasan ko na yung naghahanap ka, kung paano ka makatulong sa iglesia. Naranasan ko na yan, Pastor. Yung tinanong ako ng kapatid, Pastor, ano po pwede kong maitulong dyan? Give generously. Iba yun eh. Naranasan po natin na yun. May plano tayo, di ba? Sa church. Tapos mayroon kapatid na, Pastor, ano pong pwede kong maitulong? Anong pwede ko pong maibigay? Sabi ni Paul, thanks be to God for His inexpressible gift. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, Paul doesn't end with our generosity. He also told the Corinthians to give cheerfully. At nabanggit na dito, mga kapatid, yung inexpressible gift. Dito ko po tatapusin. Tingnan ko po anong ibig sabihin. Nakakunag po pala talaga yun sa biyaya ni Kristo. Si Jesus Christ pala talaga is the best gift. Grabe po yung binigay niya yung sarili niya. Buong mundo makakatanggap ng tunay na kayamanan sa Panginoon. Mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, have an everlasting life. And for my conclusion, mga kapatid, God wants you to be a generous and cheerful giver so that you can be blessed.
and you will be a blessing. Praise God. Amen. Sa lahat ng gustong pagpalaan ng Lord, ipalakpak ang kanyang kamay. Lord, isang malakas na palakpak para sa ating Lord. Lord bless us. Tatayo po tayong lahat sa pangalan po ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Glory to Jesus. Hallelujah. Let us pray. O dakilang Diyos, Panginoong Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa natapos po namin gawain, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na nagpapaalala po sa amin ng kagandahan ng pagbibigay, Panginoon. Lord, ikaw po, Diyos, ang patuloy na magbigay po sa amin ng pusong mapagbigay, na mayroong kusa at mayroong kasiyahan, Panginoon. Lord, bless our church, pastors and workers, members, the supporters of the church. Kapalain mo po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa lahat ng ginamit mo na nagbigay, O God, ng kanilang talento, ng boses, ng kanilang, Panginoon, kausayin sa pagtugtog. Salamat, O God, sa mga kapatiran na nagbigay ng kanila, Panginoon, makakayanan sa umaga ito. Salamat sa aming Sunday School teacher na nagbigay, Panginoon, ang kanyang, Panginoon, na pagtuturo para kami, O Diyos, ay makaunawa ng iyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat din po, Panginoon, sa pagbibigay mo ng masaganang biyaya sa bawat isa po sa amin. Lord, pagpalain mo, Diyos, ang CCFM, pagpalain mo, O God, ang aming magagawa, si Brother Ruel, at ganun din ang aking kapatid na si Brother Unyo at Emily, na O Diyos, patuloy mo sila, Panginoong gabayan, sa kanilang paglilingkod sa lugar, O God, ng Amerika, na kung saan nakita po namin na ibang kultura, napakahirap, Panginoon, pero Lord, salamat, O Diyos, sa patuloy mo, Panginoon, pagbibigay sa ng katatagahan upang ikaw pa rin ang patuloy nilang mapaglingkuran, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sapagkat ikaw naman po ang may hawak maging ang aming buhay. Lord, thank you so much, O God, sa isang napakabiyayang fellowship today. Hallelujah. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Pasasalamat, for thine is the kingdom, the power, and glory in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. God bless us all.